Hi guys! So, welcome back to my TikTok video. So, for today, i-discuss natin kung paano mag-compute about sa law of exponents. So, papakita ko sa inyo yung mga formula niya at aralin yung mabuti. So, medyo mahaba-haba kasi ang discussion. So, pagpapakita ko sa inyo yung mga formulas niya. So, yan. So, pasensya na kasi first time kasi ako nakapag-edit ng video sa TikTok. So anyways, 'di ba ito, makikita mo yung mga picture na kailangan ito ma-memorize yung mga formula niya kapag nagko-compute kayo about sa laws of exponents. So, hindi ko naman pwede ilahat ko yung or isagad ko yung paggawa ng isang video lang. Tapos ang discussion let's say mga 10 lang. So, it means na kailangan itong paghahati-hatiin sa ibang part. So, anyways, balik muna tayo gamit ng chika. So, ito, makikita mo, yan, ang tawag dyan, hindi ko makita. Ito, products of powers, ay yung i-discuss natin sa ngayon. Pero sa iba, ito like this, ito mga to, like this, ito yung nasa taas, ay i-discuss natin yan sa susunod na video kasi masyado itong maaba. So, bago ko muna i-discuss about sa law of exponents, just memorize it yung mga formulas niya. Ito yung magagamit kapag nagko-compute kayo about sa mga exponents. So, let's go. Umpisahin natin yung product of powers. So, unang i-discuss natin about sa product of powers. X to the m power times x to the n power is equal to x raised to the power of m plus n. Kapag magkakapareho ng values ng anong number or yung mga variable or letters, just i-add yung mga values ng exponent. Just add it. So, for example, x cubed times x squared. So, since magkakapareho sila ng variable which is x, so, ang tawag dito sa mga to is base. Ayun yung nakalagay. Then yung to the x power is exponent. So, ito yung mga parts niya. Kapag magkakapareho ang values ng variable or yung mga numbers, just i-add yung mga values ng exponent. So, like x, di ba? Magkapareho sila ng base. So, copy na lang yung base. Then, add the exponent. So, 3 plus 2 will be 5 na lang. So, ang magiging kasulatan will be x to the 5th power. So, pangalawang example is, ito yung medyo malala or mahaba. So, 3 squared times x times 3 cubed times x squared. So, ang gagawin, kailangan mo siya ipaghihiwalayin. Paghihiwalayin mo siya ng number tsaka variable. So, mauuna yung 3. Then, since pareha sila ng 3, add the exponent, which is 2 tsaka 3. So, ito na yon. Then, since ito, pareha sila ng base, which is x, is add na lang yung exponent. So, etong notified na to, with the understood of the exponent, which is the 1. Kaya lang, hindi ito sinusulat. So, in my case na, kailangan ko tong isulat. So, sinulat ko yung exponent, which is 1, kasi understood naman po yan. So, since ito, pareha sila ng x, just adding the exponent. So, nagiging 1 plus 2. So, unahin natin yung mga to. So, 3 raised to the power of 2 plus 3, ang magiging sagot niya will be 3 raised to the power of 5 times, so i-add mo to. So, 1 plus 2 will be 3. So, magiging x cubed na siya. So, then, ipagdikit mo siya. So, paalala ko lang sa inyo, akala mo lang na ito yung magiging kasagutan niya. So, hindi. Kailangan mo siyang i-times mo to ng 5 beses sa sarili niya. So, 3 raised to the power of 5 or 3 times 3 times 3 times 3 times 3, so will be 243. Times x cubed will be x cubed. Ipagdikit mo na lang. So, ang tamang sagot, 243 x cubed. So, pangatlong example, so, kagaya lang sa first example, so, ang gagawin mo na lang, i-add mo yung exponent kapag magkakapara sila ng base niya. So, just add the exponent. So, copy na lang yung c, then add the exponent. So, 2 plus 5 is 7. So, magiging c
to the 7 power. So, ayun na yun. So, natapos na natin yung lecture about sa product of powers. So, yung ibang discussion ay i-discuss ko sa susunod na video.